starting December 1st with Reach Out World Day. The distribution of Rhapsody of Realities in all known languages, using print copies, newspaper format, and the Rhapsody Tap to Read bracelet. Like the final lap of the year. We are completing the full preaching of the gospel with Reach Out World 2025. Glory, 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 hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga ka-Rhapsody. Ako po si Sister Margo. Inyo pong makakasama ngayong araw na ito sa pagbabasa at pag-aaral ng Rhapsody of Realities ngayong araw ng Miyerkules. Hallelujah! Kamusta po kayo mga kapatid? Praise God! So bago po tayo tuluyang magsimula, we encourage you po na i-share ang ating broadcast sa inyo pong mga kaklase, kaibigan, katrabaho, kapamilya, at kakilala na maaari nyo pong isend itong video na to para sa kanila at para makasama natin sila na matuto ngayong umaga nito. Maaari din po kayo mag-comment dyan sa ating comment section kung saan po kayo nanonood at nakakonect at masaya po kami na magre-reply sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Dear Precious Father, salamat po sa napakagandang umaga na kami po muli ay magkakasama at nagkatipon-tipon upang pagbulayan at pag-aralan ng mga salita. Salamat Lord dahil ang aming mga puso't isipan ay bukas, alerto, handa na ma-receive malakaran ng mga salita mo, Panginoon. Alam namin na mabubunga ito ng mga pangmatagalang resulta. Salamat Lord sa biyaya, sa kasaganahan, sa lahat ng magagandang bagay na nararanasan namin mula sa iyo, Panginoon. Patuloy kami na nagpupuri at nagpapasalamat. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen, amen, hallelujah, praise God. So, ang title po ng Rhapsody natin ngayong umaga na ito, sabi dito, Katuwiran, ang kalikasan ng Diyos. Hallelujah. Mula po sa pambungad na talata sa 2 Korinto chapter 5 verse 21, sabi dito, sapagkat ginawa ng Diyos na maging kasalanan para sa atin ang siya na walang kasalanan, upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos kay Kristo. Hallelujah! Sabi po ng ating man of God, kapag pinag-uusapan ng katwiran, madalas ay pangkalahatan lang ang pagkakagamit nito. Kaya marami ang hindi talaga nakakaunawa ng tunay na kahulugan nito. Ang katwiran ay, una sa lahat, kalikasan ng Diyos. Ito ang kanyang likas na katangian ng pagiging tama, ang kanyang kakayahang maging tama at gumawa ng tama, palagi at sa lahat ng panahon. Kung sinasabi natin na ang Diyos ay pag-ibig, ibig sabihin, ang pag-ibig ang kanyang kalikasan. Ganoon din, ang pagiging tama ang kanyang kalikasan. Hallelujah! Bukod dito, ang katwiran ay ang kasakdalan, kawastuhan, at pagkakaiba ng Diyos sa kaluwalhatian. Ito ang nagbubukod sa Diyos sa kaluwalhatian mula sa lahat ng iba pang nilalang. Ang ganitong katwiran ay hindi kayang abutin ng tao o ng anumang nilikha. Kaya dahil sa kanyang kabutihan, pinagkaloob ng Diyos ang kanyang katwiran sa tao. Ibinigay at inilagay niya ito sa atin. Hallelujah! Praise God! So, matagal na po natin maraming beses na nating naririnig ang katwiran. At alam ko po, I trust and I believe na bawat isa sa atin, alam natin na ang isa sa kalikasan ng Diyos is yung katwiran. So, ibig sabihin, ang Diyos po is lahat tama sa Kanya. Walang mali sa Diyos. Naunawaan po natin. Kasi iyon yung kalikasan ng Diyos. Yung katwiran, yung pagiging tama, gumawa ng tama, magdesisyon ng tama. Naunawaan po natin. Yun yung ibig sabihin ng katwiran. Kaya wala po siyang maling ginawa. Naunawaan po natin. Kasi iyon yung likas or nature ng Diyos, yung pagiging righteous. Maliwanag po tayo mga kapatid, iyon yung nature niya. Ngayon, ang sinabi din dito, ang katwiran ay kasakdalan, kawastuhan at pagkakaiba ng Diyos sa kaluwalhatian. So, sa madaling salita, perfect. Ang Diyos po natin ay wasto perpekto. Hindi po nagkakamali. Iyon yung likas or kalikasan ng ating Diyos. Ngayon, ang sabi dito, yung katwiran na yun, hindi iyon kayang abutin ng tao o ng anumang nilikha.
So, ibig sabihin mga kapatid, wala na sino man na tao na kaya niyang maging righteous katulad ng Diyos sa sarili niyang pamamaraan, sa sarili niyang mga dahilan, sa sarili niyang mga gawa. Pero sabi dito, dahil sa kanyang kabutihan, ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang katuwiran sa tao, ibinigay at inilagay niya ito sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sinasabi po dito, sinasabi sa Romans chapter 5 verse 17, sapagkat kung dahil sa pagsuway ng isang tao ay naghari ang kamatayan, higit pa nga ang tumanggap na kasaganaan ng biyaya at kaloob na katuwiran ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang kaloob na katuwiran ay tumutukoy sa legal na katuwiran na ibinigay ng Diyos sa buong mundo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ang katuwiran ay higit pa sa legal na kalagayan. Dinadala tayo nito sa pagiging isa kay Kristo. Hallelujah! Nung ikaw ay pinanganak na muli, tumanggap ng buhay na walang hanggan, ikaw ay naging kaisa ng Panginoon. Hindi mo lamang tinanggap ang legal na katuwiran, kundi tinanggap mo ang mismong kalikasan ng kanyang katuwiran. Hallelujah! Ikaw ay ginawang matuwid gamit ang kanyang katuwiran. Sinasabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 21, yung pangbungad natin na talata. Sabi dito, sapagkat ginawa ng Diyos na maging kasalanan para sa atin, ang siya na walang kasalanan, upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos kay Kristo. Hallelujah! Ngayon, kaya mo nang mamuhay ng tama, lumakad ng tama, at magsalita ng tama. Ginawa kanyang matuwid upang ikaw ay mamunga at gumawa ng mga gawa ng katuwiran. Likas na sa iyo ang mamuhay ng matuwid sa harap ng isang matuwid at banal na Diyos. Mamuhay ka ng may ganitong kamalayan. Ikaw ay pinawalang sala, pinabanal at ginawang ganap kay Kristo. Ikaw ang malinaw na larawan ng kanyang katuwiran. Hallelujah! Glory to God! So napakalinaw po ng Biblia na dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya yung katuwiran niya at inilagay niya yon sa atin. Dahil po iyon sa pagsunod ng Panginoong Hesus. Ngayon, tayo pong mga pinanganak na muli or born again, tumanggap kay Kristo, meron tayong kalikasan katulad ng Diyos Ama, yung katuwiran. Kaya nga kaya mong mamuhay ng tama, kaya mong magsalita ng tama, kaya mong gumawa ng tama kasi yung nature na yun is inilagay sa spirito mo, imparted sa spirito mo. Naunawaan po natin. Kaya hindi po totoo yung sinasabi nila na nobody is perfect. Naunawaan po natin. Kasi yung mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoong Hesus at alam yung kamalayan na to, consciousness, meron silang consciousness na ganito, ng pagiging righteous, meron kang abilidad na gumawa ng mga tamang bagay. Kaya mong magsalita ng tama. Kasi alam mo yung kalikasan mo. Yung kalikasan mo ay katulad ng nature ng Diyos. Naunawaan po natin. So, iyon yung isa sa napakagandang blessing na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya, kailangan maging malinaw sa atin ito na sa pamamagitan din ng righteousness na ibinigay sa atin at nilagay sa atin, kaya nating humarap sa Diyos na alam natin na walang guilt sa atin. Hindi ka guilty. Hindi mo tinatry na maging banal, malinis, walang sala, kundi iyon mismo yung righteous, yun mismo yung kalikasan mo. Hallelujah, hallelujah. At tayo ang malinaw na larawan ng kanyang katuwiran. Praise God, hallelujah. So para po sa panalangin, sundan niyo po ako. Mahal na Ama, salamat dahil binahagi mo sa akin ang iyong kalikasan ng katuwiran. Namumuhay ako ng may kamalayan sa katotohanan na ako'y pinawalang sala, pinabanal at ginawang ganap kay Kristo. Ako ay naghahari sa buhay sa pamagitan ng katuwiran at pinapakita ang iyong kaluwalhatian saan man ako naroon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. So para po sa mga kasama natin na hindi pa formal na tumatanggap sa Panginoong Jesus, so this is the right time. Sundan mo lamang ako sa panalangin na ito. O Panginoong Diyos, sumasampalataya ako ng buong puso
kay Kristo Jesus, anak ng Diyos na buhay. Naniniwala akong namatay siya para sa akin at binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Naniniwala akong siya'y buhay ngayon. Ipinapahayag ko sa aking bibig na si Jesucristo ang Panginoon ng aking buhay mula sa araw na ito. Sa pamamagitan niya, sa kanyang pangalan, mayroon akong buhay na walang hanggan. Pinanganak akong muli. Salamat, Panginoon, sa pagligtas ng aking kaluluwa. Ako ngayon ay anak ng Diyos. Hallelujah! So kung ikaw po ay sumunod sa dasal ng kaligtasan, binabati kita kapatid, isa ka ng ganap na anak ng Diyos at narinig ng Diyos ang panalangin mo. So we encourage you to send us a message para masenda ka namin ng mga ministry materials katulad ng Rhapsody of Realities and Now That You Are Born Again book para malaman mo ano ba yung buhay na natanggap mo after mo ma-receive ang Panginoon Jesus. Hallelujah! So bilang pagtatapos po, let's pray. Dear Precious Father, salamat po sa napakagandang regalo na ibinigay mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, dahil yung katwiran na meron kami ay katulad ng katwiran mo, katulad ng kalikasan mo, Panginoon. Kaya kami po ay matapang na humaharap. Nakatayo, Panginoon, alam namin na kami po ay pinawalang sala, binanal, matuwid sa iyong mga harapan, Panginoon. At ito po yung nakikita sa aming mga buhay. At ang bawat isa sa amin ay nagbubunga ng mga bunga ng katwiran, Panginoon. Salamat po sa salita mo na nagpapatatag, nagpapalakas ng aming mga isipan, ng aming mga spiritual na buhay, Panginoon. Salamat sa kagalakan, sa lahat ng magandang bagay na patuloy namin na nararanasan mula sa iyo. Patuloy kami na nagpupurit, nagpapasalamat. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen, amen, hallelujah. So once again, mga ka-Rhapsody, ako po si Sister Margo, inyo pong nakasama ngayong araw na ito. Yun lamang po. God bless you and I love you all.